Tinuturo gikan sa basahon ni Propeta ang ug si Amasiyas miingon kang ang igo na propeta. Balik nga to sa yuta sa Buda ang iyong pagkinabuhi pinaagi sa imong pagpanagin. Ayaw na panagna din sa Beden. Kay maukili ang dapit, diin mo simba ang hari. Ug aning-aning ang masudnong templo. Si Amos mituba. Dili ako mao ang matang sa propeta managna aron sugulan. Magbalantay ako sa mga hayop. Ug tig-atiman sa mga kahoy higera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel ang pulong sa Ginoo.
Kinugtugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, magpasalamat kita sa Dios sa gamahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pabuhatang kalibutan, ipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sa gubon niya kita nga mga anak pinaagi ni Kristo. Mao kini ang iyang ikalimutan og tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagdagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa napasaylo ng atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug hibalo, ipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inikabot na sa hustong panahon. Maong paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Kapitulo 6, versikulo 7 ito sa 13. Unya niadto si Jesus sa tanang kasipit nga balangay o nagtudlo sa mga tao o gitigom niya ang napulog duha ka tinunan o ipadala sa ginagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingiling sa mga yawa o giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntir ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong isulog. Ingon usab siya kanila sa inyong pag-abot sa lungsod adto sa kasabalay nga nagdapit kaninyo o ayaw balhin sa laing balay hangtod mubiya kamo niyanang lungsuran. Kung may adto kamo sa usa ka dapit, din ang mga tao dili mo dawat kaninyo, dili mamati kaninyo, biyahe ka ng dapita o taktaka ang apog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nang lakaw sila o nagwali ng mga tao kinahanglan mag-inulsol sa ilang mga sala.
Ilang ginginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila lana o giayo ang daghang mga masakiton. Kaigsunan ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa dili pa nako ipambit ang akong homily ato sa buhaton ang commissioning ini natagaan og orientation seminar sa mga lectors o commentators gahapon. 58 kini sila tanan. Hatagan sila og commissioning aron og tagaan sila og certificates aron maihan nga tinuod sila maka alagad diya sa katilingban, labi na sa atong mga reliyosong kalihukan diya sa mga kapilya sa barangay o mga sityos or sa PECs. So, limuon karon ang pag-commission kanila. Ini siguro lang ang kandila, hindi mo turo na sa loob na yun. Dahil na kuskusunon na sa mga alalay. Di magluhod. Dear friends in Christ, our brothers and sisters, 58 of them are to be given the great privilege of proclaiming God's word in the assembly. Through them, God will speak to His people of the salvation and redemption won for them by the Lord Jesus, so that, nourished by the word, the people will grow in love and the knowledge of God. You candidates, you have been called to proclaim the word of God in the assembly, a simple community of God's people. It's a knowing you share in the church mission to preach the good news to all people. May God's word be living and active in your lives, that you may worship the living God in spirit and in truth. In proclaiming God's word to others, accept in yourself in obedience to the Holy Spirit. Meditate on it, serve constantly, so that each day you will have a deeper love for the Scripture, and in all you say and do, show forth the world our Savior Jesus Christ. Are you willing to become reader and to faithfully proclaim God's word to the people assembled in the church? Are you willing to prepare its proclaiming of God's word by study and prayer? Now his lector will come and put his hands on the Bible, which the
which the priest will be holding, and the priest then will instruct you. Ay, flash. Flash. Ito, kumaw, asa mo yung flash? Ito sa camera, pag camera ni mo na yung itong settings. Flash na. Pagka nalagay yung kanina, Picture mo dari sa inuwan. Testing dari mo flash. Dito ba? Ano mo sa mga? Dito ba? Flash mo. Naman. Bible pa ganit. May kandila. May basura na nagas may kandila. Ano mo Bible ko para. Wala na yung sila. So, I need check mo naman. Naunang sila ka naman. Okay na. So, imig lang ito. Naunang oro. Ayun, si Kuda na puro nagta. Hindi ako nakita. Kita ito. Makita ka dito mo. Pero na simba nga. Ito siya. Ito siya nga. Pinaw, no? Kaya ulan sa tao, mga ulan. Ah, sige. Wifi ron. Tawa. this is the word of the Lord. Make the scripture your constant study so that you may be well prepared to proclaim them when asked to do so by the priest. Amen. Let us pray to God, our loving Father, and ask Him to bless our brothers and sisters chosen to proclaim His word. God, our Father, you have given our brothers and sisters faith in you and your living word. Look with mercy on these men and women who are prepared to proclaim your word and to lead your people closer to your teaching. Bless them. Purify their hearts this day so that they may always live what they proclaim. Through their words and example, deepen the faith and love of your church and bring us to share in your unending joy in heaven. We praise and thank you, Father, in the name of Jesus, your Son, and in the love of the Holy Spirit, God of glory, forever and ever. Amen. Mary, Mother of the Word incarnate, pray for us. Saint Bede, the venerable patron of lectors, pray for us. Saint Jerome, patron of those who study the Scriptures, pray for us.
Maligno. Asawa ko naman ang bantisa ng Brazil. Ngalan sa ngalan sa atong Ginoo, magpasalamat kita sa nining hitabo sa din sa atong parokya nga adunay 58 ka mga batan-on nga naghalad sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo diya sa magsasangyaw, magbabasa sa pulong sa Ginoo, magsasangyaw ang ining at sa katawan. Sa kanunay, brothers and sisters, kita nag-appreciate, nagadaig, o nagahigugma sa atong mga misyonero. Ang una, ang mga misyonero nga mianhi o ba ni Magellan nga nagsugod ka na ito pagtudlo nining Kristiyanong pagtuo, pinagi sa ilang lihatag na bunyag o mga Kristiyanong pagtulunan. Ingon sa nag-appreciate kita, nagadaig o nagapasalamat gani nato si Ginoo nga karon panahona kita nga mga Pilipino nakaganti na ngadto sa mga misyonero magikan sa laing mga nasod, pinagi sa pagpadala nato sa mga misyonero ngadto sa laing mga nasod. Og bisan gani ang atong mga workers, OFWs, kining biya sa ilang pagpanrabaho ngadto sa gawas, ilang gidala ang atong pagtuo o nakapaanggit gihapon sila sa Kristiyanong pagtuo ngadto sa mga katawhan kung asa sila nagtatrabaho. Ang kaigsunan ko diyan ni Kristinoon ang una o ginayon nato original missionero mao ang mga apostoles nga gitawag si Ginoo guman sa ilang pagtuon iya kaniya gipalakaw sila paris-paris o gipasangyaw sa maayong balita ang gugma sa Diyos. O misunod ang mga kaparian, obispo, kaparian, mga madre, mga deacons or lay, o uban ng mga lay people na naghalad sa ilang kaugalingon sa pagka-misyonero, pag-alagad nito sa mga katawhan. Apan, brothers and sisters, dili lang kutob ta sa mingon na ato iampo ang mga misyonero, ato ining hatag ta sa atong mga ining abuloy o donations alang kanila, support na. Kung dili, kita sa all of us, brothers and sisters, are called to be missionaries. By baptism, nagasunod kita sa mga buluhaton ni Kristo sa atong pagkapinunyagan. Magasunod kita sa kinabuhi ni Kristo o sa iyang mga buhat. Gani, nahihimo kita isip pinunyagan nga kaabag partners iya sa iyang pagluwas sa tao. So, dili lang ta matawag spectators, kundi kita mismo, mga misyonero. Kaya ang mission, brothers and sisters, mao ang sangyaw o pagdala sa humot na mensahe sa Ginoo sa paghigugma. Yan ka nato
ngadto sa katawhan. Tumuna ang mission. Busa ang mission dili lamang una ngadto sa laing mga nasod. Kaduha, dili lamang ang mission, dili lamang alang sa mga pari, mga madre, diakono, o lay people na particular lay people na naghalang sa ilang kaugalingon, kundi alang kanatong tanan. Alang kanatong tanan. So dili ta magunahuna nga mahimot ang misyonero pinaagi sa pag-adto sa laing nasod. Mahimot ang misyonero, no? Diha sa kay si Kristo wala siya maghumuhunong sa pagpadala o mga tao nga makatabang sa pagpalig-on, pagtukod o pagpalig-on sa dinharian niya dinhi sa yuta. No? Di ba? In fact, dahil kayo human sa Plenary Council of the Philippines, si Tito na may padayon ka o misupod ka o sa organizing sa BEC, no? Ang Basic Christian Communities. So wala na dili nagkato. This is a mission. This is mission. Kaya atong gidala si Kristo ug ang iyang mensahe sa paghigugma kaluwasan. So, di atatin ni inumba ang atong mission is right here and now. No? Dili na magunaw na ta nga ngadto sa laing nasod o dili nga ang mga kaparian lang o dili kitang tanan. Busa na si Kristo dili maghunong pagpadala o mga misyonero diha sa atong nasod, diha sa atong mga probinsya, sa atong mga lungsod, ang mga barangay o sa atong mga BECs, no? Ang atong mga pagkatuman sa pagka-misyonero isip binunyagan. Busa sama sa kining mga congregation, kung nahipalo mga congregation ito ni Sister Linda Lanigaw, ang ilang congregation is FCC, Sisters for Christian Community. Anong tanda po kan sister o sa mga sabot ni SFCC, Sisters for Christian Community. Ingon siya nga, wala kami ingon nga ang among forte, ang among focus lamang education o ang among focus lamang kining sa parokya. Kung sa mga yung apostolic, ingon siya nga, kami kung asa kami gikinahanglan. Kami kung asa kami gikinahanglan. So, nakaila po sa ila, in fact, din sa ato na madre, Kabukgayan. Kining, ipadala siya nga sa Amerika, nga sa iyang sister mantingali to. Noon sa Manila, buhat dito. Mo siya bibisita sa iyang sister na doon ay duha ka anak niya. Busy man silang duha, nagtrabaho. So, para sa iyang gibuhat. Gibuhat, madre pag bibisita sa may Panginangan at the moment. May gitawag Sacrament of the Moment. O, kabatita sa si Sister Linda. Diba? Naging ko sa miyan, may tindahan siya. Successful na nakapunta o tindahan. Kami, magpaparian na ito ang mga plano. Mag-ibo kami, magkuha kami kasulinahan, magkuha kami bugasan para ang mga pari lang sa dito makakuha, makautang, makabayad. Ang ng negosyo, may natuman. Pero Sister Linda, natuman siya. No? Ang tindahan, religious store. Kining hinundong ko sa litiliti gani, di may mumudan o kusya. Ay nga no, dahil o kusya bino, padadhan ang mga bino. Dahil naman, matultulan man nato ang nagbaligya, no? Sa may religious store man. So, ato matanaw sa matigusyo. Managingon, that was the need of the diocese.
Di ba? Kumala karon naglisod ta, naglisod mi o ustya. Huwag mo donate, huwag mo tamang ang ipot tingali, huwag mo hatag. Bisa ka itong mga, usually kami, may nag-birthday gani, pining amo na expected mo hatag na, mo donate na to at least doon kasupot na ustya. Pero wala man, hindi. Ano man, tingali ako muna-una, orang lisod man na mo, wala pa. At tingali ta sa mga madri, sometimes nagtuta sa mga madri mo ha, wala man. So, ngayon sila nga, we have the love to share, to give, to donate. Pero wala man yan makuhaan. So, that was also a big mission for sister. Nga, ingon pa, we are where we are needed. Ang among kuan trabaho mo, pagtubag mo sa panginahanglan. No? Katong sa kamadri, di ba? Ni Suroy siya nganin, nagtabang ka na to sa Balikhalan. She stayed with in the diocese within 1 month. O sa kabuhan doon to. No? Ngani, moto'y nagdesisyon na lang siya paggawa sa ilang congregation. Initan naman siya sa ilang congregation na kanunay lang niya sa gawas. In fact, she was on mission. Mando sa iyang obispo. So, mission. O sama karon brothers and sisters, niya ang 58 ka batanon. In fact, very young pa ang uban, kay 15 pa lang, 16, 17. Ang inaingon nga ni ang kumbaga, legal age or canonical age sa mga kaslunon is 18. No? Amo unta gihapon bisan sa ministry at least 18. Pero unsa man ni aman ang mga batanon, sige atong dawaton kay tingali from their energies, from their decision and gugma sa pag-alagad, mabuhi ang ilang kasing-kasing sa pag-alagad. Isip mga lectors sa ato ng mga chapels. Inikmisa na ito, dili na magpangita pa ang pare kung isa'y mubasa, hindi na sila. Kinsa'y mo salmo, kinsa'y mo basa sa Prayers of the Faithful. So, this is also their mission. No? Yan ang big mission na. Lagi man nimo, they will proclaim the Word of God. Oh, they will proclaim the Word of God. Ingon pa, kung maayo ang kabasa sa pulong sa Ginoo, ining half of it has the homily of the priest, half of the homily of the priest is delivered. Na ipaambit na. Katunga sa angay ipaambit sa pare na homily, na ipaambit na. Pinagi sa maayo ng pag-proclaim, pagbasa sa mga basahon ni nga santos na misa. So, tako kayo ang role ninyo, mga lectors of commentators, of psalmists. Tako kayo ninyong role. Ay kung pag-ingon na, iguro man kung magbabasa. Tako kayo ninyong role. Ingon pa, di ba, ikinan ka mula liman, we have experienced kung kanianto, ang pari, mo'y moawit, mo'y mubasa, mag-ampo. Ang pari mo'y magbasa sa mga basahon, musirmon, wala. Magkahuman sa misa, hago na. O senior citizen pa siya, ngayon dahil sa pabailan mo sa ito dito sa baryo, pahuway sa ko. Pero karon, itong mga minister, matatabang sa pagpakalawat. That is also the call from God, and that is also their mission. O niya itong leaders, natin mga psalmist, kini na inyong paghalad sa inyong kagulingon sa pagtabang sa simbahan, pinaagi niyo na buluhaton, role ninyo. This is also a mission. Kay gisangyaw ninyo ang Diyos, gisangyaw ninyo si Kristo, ang iyang bugma na nila nato.
Usa, ingon nung pa, hatagan na ito o dakong pagtagan. No? Sa atong ganina, commissioning, nag-ingon diha na higugma ang scriptures, ang balaang kasulatan. Higugma ang pulong sa Ginoo. Give time to study and pray, pamalandong. No? Pag-study o pamalandong. No? O ang tanan gitawag sa Ginoo sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga angay nato basahon, palandungon, ipaangbit, no? Ngadto sa uban o mapuy-an ang mga pulong sa Ginoo. No? So basahon sa nato, usa nato mapuy-an o maipaangbit ato sa basahon, ato pamalandungon. O ato hunahunahon na di ilang kini sayon o ubos kaayo nga buluhaton dati. This is a great task. In fact, kay tawag ini sa Ginoo. Tawag sa Ginoo ang pagtuman sa misyon o kini ang misyon sa pagka-lektor magbabasa diya sa atong mga buluhaton nga reliyoso santos nga misa. So atong pagkalauman, brothers and sisters, na kini nga 58, bisan diha sa ilang maubos pa ang uban sa ilang pangidaron o sa ilang tingali sa ilang edukasyon na nagsugod na sila sa pag-alagad sa Ginoo. Diha nini nga importante nga role ang magbabasa sa pulong sa Ginoo diya sa mga santos nga misa. Ato sila iampo o madasigon kanunay, magmaligo ng ilang una-una sa pagtuman sa misyon sa pag-alagad sa Ginoo. O busa nini nga atong pagpamalandong nga sa atong balaang kasulatan sa Ebanghelyo nga si Kristo nagpadala sa mga tinunan, ginagan sila o gahom, pagsangyaw sa maayong balita, pagtambal sa mga magsakit, pagpahawa sa mga giyawaan. O doon na sila yung mga kining tugon, no? Usan niya na dili magdalag pagkaon, dili magdalag kwarta, bisan nga ni ilisanan o sungkot ra ang daton, no? O umato balay, dili muhawa niya ng balay, kutob niya nga mahuman ang misyon. Brothers and sisters, kining tanan ng mga tugon sa Ginoo nga usa nagtudlo sa mga misyonero na ang atong pagsalig nagto lamang sa Ginoo. Yung God will provide. Imagine natin. Pero kung karon hinoon nga nang dili magdala ilisanan, alisod na na kay wanay o pare ka nga dito mag-iilis diya pagpakalawat man mo ang hamot dili kay hamot perfume, hamot o panpus sa paniparyaon basig madagan hinoon ang donation na perfume o sabon o bago mga sinina. So, dili na tingali mo-apply. Bukod sagot, all in all, ang bukod sagot yun sa Ginoo, ang pagsalig nato nga to trust in the Lord. No? Salig sa Ginoo. O ikaduha, nga maka-focus nga to sa mga buluhaton. No? In other words, others should take care sa atong mga pagkaon, sa atong mga sinina. Others should take care of them. Kung gani, diya katong usa ka tanon na mo musunod ako kanimo Ginoo, magtutudlo musunod ako kanimo apan ay sa muli pa ko kay maglubong ko sa akong amahan nga namatay. Sa gisulti sa Ginoo, babay ang mga patay mao maglubong sa ilang mga patay.
tinawa sa patay, maglubong na patay. But katong may trabaho, ano yung maglubong dito? Ikaw, itawag ka na ikaw pagsangyaw, do your job, no? Kung sama ka ninyo, no? Ang inyong mission, pagka magbasa. So, ino pa sa inyong magtutudlo kahapon na hindi pa maabot ang Domingo, sige na magbasa-basa. No, basa-basa. O, vocalize pa. Hindi, ipagawas ko, dili kay murag ang makara ang babasahon. Apil ang baba, no? Vocalize. So, pagbasa. O niya, sabdun-sab ninyo, kung sa din ang panglugan. So, this is your mission. O ginautunda, kinabangan sa grasya sa Ginoo, tungod sa inyong, tungod kay gitawag ako sa Ginoo, kay siya mutabang man kanato, magmalinampuson ka mo. Nga, dili lamang og karon, no? Sama sa atong giingon nga sa kinaiya usa sa Kines Pilipino, ningas kugon, ningas kugon sa mayrag bag-o pa. Nga pagkasunod-sunod, luya na, wala na. Bisan luya na, hindi padayon gihapon. No? Padayon gihapon. Kaya nga no, hindi man tawag lamang ni Patumaning, hindi tawag ni sa Ginoo. Tawag sa Ginoo. Daliman, kadaghan ka mga batanon dito sa inyong barangay o sityo, kamo man nag-alala. Kaya di ka mo yun ang itawag sa Ginoo. So, diya sa atong pagsaling, pagtuo sa tawag sa Ginoo, sa iyang grasya, paningkamutin ninyo ang tinudanay, pinasingkasing kumite na pag-alagad nato sa Ginoo, isip mga magbabasa sa iyang pulong. Nagasangyaw, proclaimer of God's Word nato sa katawhan. O makita ninyo na ako ang tabang anak sa inyong kinabuhi. O ingon pa sa Ginoo na bisag on sa inyong pangayon samahan sa akong ngalan ihatag ka ninyo. Nga naman, kay nag-aalagad man kamo kanina. Masuod na kamo ngadto sa Ginoo. Sinabi sa akong adlaw-adlaw pagbasa, pagpamalandong o pagpuyo sa pulong sa Ginoo. Amen. Manindog.